2 Corinthians chapter 12. Ang Biblia, Tagalog, 2001 version po tayo mga kapatid. So start na po tayo no mga kapatid. Mga pangitain at pagpapahayag. Verse 1, kailangang ako'y magmalaki. Kahit ito'y hindi kapaki-pakinabang, ngunit ako ay magpapatuloy sa mga pangitain at mga pahayag ng Panginoon. Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng 14 na taon ang nakakaraan. Dinala sa ikatlong langit o third heaven nga po sa English no, kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. So dito po no, sa Corinthians mga kapatid, si Apostol Pablo po ang nagsasalita nito no, siya po ang sumulat. Mga kapatid, ito ay continuation no, nung last topic natin last Monday mga kapatid, yung 2 Corinthians 11, wherein yung 11 tungkol sa mga huwad na apostol, no? At doon, ang sabi nga po doon ni Apostol Pablo, yung mga huwad na apostol na iyon ay mapagkunwari, tinitake advantage yung iglesia ng Corinto, at sila po ay nililinlang. Sila po ay sinisiraan sila Apostol Pablo ng mga huwad na apostol na yon dito sa mga taga-Corinto. Kaya dito po ang sabi niya, no? Kung tutulad nga daw siya sa kahangalan ng mga huwad na mga apostol na iyon na magmamalaki, heto pinahayag niya na meron palang pangitain at pagpapahayag ang Panginoon sa kanya. Ang sabi nga niya, no, yung tinutukoy po dito na isang lalaki kay Kristo ay siya po mismo na malalaman po natin ng lubos sa mga susunod na mga verse. Yung tinutukoy po na lalaki dyan ay si Apostol Pablo po mismo. No, 14 years ago daw po, dinala siya sa third heaven. Hindi niya po alam kung sa katawan man or outside of the body, spiritual mga kapatid. Kasi kung sa katawan man, di ba mga kapatid, yung kay, kung di ako nagkakamali, yung kay Enoch no, at Elijah, di ba na katawan mismo, innocent sila, God took them. They never taste death mga kapatid. So pwede. Pero, alam naman po natin na hindi naman pwede doon nang nasa flesh tayo, no? So, hindi natin alam kung talagang transform na sila, 'di ba? Sa glorified body. Kung ito man ay spiritual, ito po yung mga tinatawag na mga testimony. Na yung mga tao, nagkakaroon po ng pagkakataon, binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makita po nila yung glimpse of heaven. 'Di ba? Makita yung trono ng Panginoon. Kung ano yung winil ng Panginoon na makita nila, para nang sa gayon kung pinayagan ng Panginoon na sila'y makabalik pa dito sa lupa, maipahayag nila, maibahagi nila as living testimony ang tungkol sa heaven, ang tungkol sa Panginoon. 'Di ba? He is real, He is alive, He is our Creator. So dito mga kapatid, pinahayag po ni Apostol Pablo na siya din po. Meron din po siya na pangitain at pagpapahayag ng Panginoon, 'di ba, dito sa third heaven po mismo. At kung ipagpapatuloy po natin, no mga kapatid, dito sa verse 3, sabi nga po dito, no, at nalalaman ko na ang taong iyon, kung nasa katawan man o nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. So, 2 beses niya pong sinabi, no, kasi siya po ay nagsasabi ng katotohanan lamang, na hindi nga daw po niya batid kung paano naipakita, kung paano siya nadala doon. 'Di ba? Ang importante, meron din po siya, parang pinahayag sa kanya ng Diyos, yung mga mawi-witness niya doon, 'di ba? Pero ang sabi po dito ay dinala pa itaas patungo sa paraiso. So, ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo na third heaven, ikatlong langit, ay tinukoy niyang paraiso. At nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi ipinahihintulot sa tao na ulitin. So, ibig sabihin po, unlike yung mga nabanggit natin kanina, yung mga this generation, no, marami pong pinapakitaan, pinur out ng Panginoon, 'di ba, sa female and male servants, yung mga pangitain, mga visions, mga dreams, kung doon mismo pinakita, 'di ba, doon sa paradise, doon sa heaven. Pero kay Apostol Pablo, ibang case po, hindi po pinayagan na ipahayag o ibahagi niya yung mga na-witness at nakita, narinig niya po doon sa paraiso. For his eyes and ears only. Para lamang sa kanya. So, nabanggit po ang ikatlong langit, third heaven mga kapatid, na tinukoy nga po ni Apostol Pablo na paraiso. Sabi nga po, sa 2 Chronicles, mga kapatid ha, medyo marami tayong babasahin ng mga related verses dito mga kapatid. Magsimula po tayo sa
Pangalawang Kronika chapter 6 verse 18, no? Dito narinedi ko na po para hindi na tayo maghahanap, para mabilisan lang. No? Sabi po dito, no, ngunit totoo bang ang Diyos ay maninirahang kasama ng mga tao sa lupa, sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkasya? Gaano pa kaya sa bahay na ito na aking itinayo? So dito pa lamang po sa 2 Chronicles, mga kapatid, ay sinabi po dito, binanggit po na ang ating Panginoong Diyos, 'di ba, sa langit at sa pinakamataas na langit. So meron daw po palang heavens, heaven and highest heaven or heaven of heavens. Ayan po, pinakamataas sa langit. So hindi lang daw po pala iisa. Kaya po pagka binasa nyo yung Genesis, lalo sa ESV, mga kapatid, nakalagay, He created heavens and earth, heavens with S. So, hindi lamang po pala daw isa. Kaya po palang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay third heaven. So, ibig sabihin, may first, may second, may third. Mga kapatid, so dito nga po, no, may langit at may pinakamataas na langit, na ang sabi nga po dito, na kung dun nga po sa langit at highest heavens, mga kapatid, hindi po magkasya ang glory at presensya ng Panginoon. What more pa sa tinatayo ng mga tao na mga bahay kung saan siya magdidwell? Di ba hindi? Hindi po siya maninirahan sa mga gawa lamang ng tao. Kasi nga po, kung doon nga sa highest heaven, hindi nga po siya magkasya yung kanyang glory. Hindi makontain. So yan, basahin din po natin. Sa sobrang sa sobrang laki ng Panginoon, kung gaano siya ka-infinite, He is beyond talaga imagination natin, no? Ganon siya kalaki. Hindi batid, hindi maarok ng ating kaisipan kung grabe ka mangha-mangha ang kanyang glory, ang kanyang presensya doon. Hindi nga po makontain, di ba? At sabi nga po sa Nehemiah po. Yan, no? Sabi dito sa Nehemiah, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang gumawa ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na naroon, ng mga dagat at ng lahat ng naroon. At pinananatili mo silang lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. So dito din po nababatid na merong langit at langit ng mga langit. So meron po yung physical na langit, yung nakikita po natin, at sabi nga po yan sa Genesis chapter 1 verse 8, and God called the expanse o yung firmament heaven. So yung physical po pala, yan yung heaven. Di ba na nakikita natin, yung tinutukoy dito na langit, pero yung langit ng mga langit o yung pinakamataas, kataas-taasan ng langit, yun yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo. Kung nasa ng Panginoon. Di ba? So sabi po dito, pati ng lahat ng natatanaw roon ng lupa at lahat ng bagay na naroon ng mga dagat at lahat ng naroon, at pinananatili mo silang lahat, at ang mga hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Yung mga celestial beings, katulad ng mga anghel, sumasamba po sa Kanya. Kung gaano po siya ka-holy, kadakila, ka-sovereign, yun po yung ginagawa ng mga anghel doon, nagpupuri. Kaya dapat ganun din po tayo. Yung lalabas sa ating mga dila, yung fruit of our lips, dapat praise sa Panginoon ang lalabas. Diba, mga kapatid? So sabi nga po dito, no, kung sa langit, may mga occupants, ayan, no, mga occupants. Tapos sa lupa din po, sa dagat, meron din mga occupants. Yan po yan. Diba? Nag-create niya po, tapos may mga nag-o-occupy. Ganun po kabuti ang Panginoon. Binibigyan niya ng tahanan ang bawat isa, mga kapatid. So, ang sabi nga din po dito sa Psalms 68 po, verse 33, sabi po dito. Blessed afternoon po sa mga bagong pasok. Sabi po dito, no, sa Kanya na sumasakay sa langit ng mga langit na mula pa ng una. Narito binibigkas niya ang Kanyang tinig, ang Kanyang makapangyarihang tinig. Na nga daw po, no, thunderous. Thunder yung kanyang voice, parang roaring tubig. So sabi po dito, no, sumasakay siya sa langit. Ang galing. Sumasakay po siya sa langit at sa langit ng mga langit. Mula pa nung una, Ancient of the Days. Siya nga po yung Ancient of the Days na ang Panginoong Hesus ang nag-reveal po sa sangkatauhan ng Ama, ng Ancient of the Days, yung ating Diyos na makapangyarihan. Diba? Sila po ay iisa.
Yung human form po na tinake ng Panginoon, yun yung natural body. Nabanggit nga po natin yan, no? Nandito din, nasa Corinthians din po yan, na merong natural body and spiritual body. Ganon din po ang Panginoon. Kaya, nung ang Panginoong Jesus, di ba, God revealed in the flesh, siya ay nagkatawang tao in the form of a servant, yun yung natural body. Naranasan niya na magutom, mapagod, naranasan din niya na mamatay, di ba, para sa ating, para sa sanlibutan, mga kapatid. Para bayaran ng kasalanan ng sanlibutan. So, ayan po, no? So, dito nabatid din po natin na may langit ng mga langit. Sa kung saan nga po sumasakay po siya. So, gaano po kalaki ang Panginoon? Grabe, no? Kahanga-hanga po. Hindi po talaga natin, yung kaisipan po natin limitado. Diba? Compare po sa talagang mga mawi-witness po natin dun. Diba? Parang ano lang to, tip of the iceberg lang to eh. Yung mga nalalaman natin dito. Sabi nga po ng Panginoong Yesus, sa kanyang pagbabalik, pag nandun na tayo, kasama na niya, nagawa na po ang lahat ng mission niya dito sa kanyang second coming, na-judge na ang lahat, diba? I-reveal niya na, hindi na figurative speech, i-reveal niya na ang Ama, na sila po ay iisa. Diba na-topic natin yan nung last time. At sabi nga po dito, no, sa Psalm 80 naman po tayo, mga kapatid. Pinapakita ko lang sa inyo, mga kapatid, yung kaibahan ng langit at langit ng mga langit na nauukol at nauugnay nga po dito sa third heaven, no? Meron pong hindi lamang po isa, 'di ba? So sabi po dito, Psalms 18, eto sabi po dito. Ayan. Sabi po dito, Psalms 18 verse 9 to 10, kanyang iniyuko ang mga langit at bumaba ang makapal na kadiliman ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At siya'y sumakay sa isang kirubin. At lumipad, siya'y lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin. So, yung pakpak ng hangin po dito, remember, tinatransform niya po yung mga anghel. Sabi po yan sa Hebrews 1, tinatransform niya kung sa paanong form niya gusto, kung ito yung wind ba, or fire, or kung ano pa man. So, yung tinutukoy niyang pakpak ng hangin dito, pakpak ng anghel na tinatransform niya sa hangin, doon po siya sumasakay din. Diba? Lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin. So, nakasakay po siya sa kirubin, mga kapatid. At dito din po nabanggit na iniyuko niya yung langit. Diba? Panginoon, ginawa po yung mga ganito. Gaano kadakila, gaano kahanga-hanga, kamangha-mangha ang Panginoon. Napakamahiwaga po talaga, no? Pero sabi po dito, alam mo, pumasok sa akin dito, nung nabanggit yung kirubin, yung Ezekiel. Diba, Brother Daniel? Sa Ezekiel po, yan po, tinutukoy din dyan. Basahin natin yan sa Ezekiel, mga kapatid. Na mababanggit din po natin na may kaugnayan din po sa Ark of the Covenant, mga kapatid. Ito na-reveal din po ito habang binabasa ko po ito, pina-devotion ni Lord, no? Sabi po yan dito sa Ezekiel. Ayan, sabi po dito, no? Medyo marami tayong mga mga related na verses na sinasama para lamang po maunawaan nating mabuti. So sabi po dito, no, sa Ezekiel chapter 1 verse 25 to 28 po ito. At may tinig na nagmula sa itaas ng kalawakan na nasa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ulo ng mga kirubin po ito. Mababasa niyo po yan sa Ezekiel. Sa unang chapter po, basahin niyo mabuti. Napakaganda po niyan. Sabi po, no, ulitin ko, at may tinig na nagmula sa itaas ng kalawakan na nasa ibabaw ng kanilang mga ulo ng mga kirubin, or mga cherubim, mga kapatid, kapag sila'y nakahinto, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. Naalala niyo po yung design ng Ark of the Covenant, mga kapatid. I-search niyo po yan kung ano itsura ng Ark of the Covenant. Diyan po pinorma, magkatulad po, tulad ng binabanggit dito. 'Di ba? Parang po siya, 'di ba, may flat doon and then nandito yung dalawang cherubim, tapos yung pakpak nila naka-extend. Ay, ang mercy seat po, yung lid or yung cover po ng Ark of the Covenant, yun yung mercy seat na tinatawag. 'Di ba diyan po yung nag-a-atone, nag-aalay po, 'di ba? Doon sa mismong, hindi ako nagkakamali, no, doon ba? Nag-aalay. So, yung lid doon, yung cover, di ba nandun yung dalawang cherubim, yung pakpak nila nakaganon, no? Naka-arkong ganon, yung pakpak nila. Pero yung lid, hindi yun yung trono ng Panginoon, nandito pa, invisible throne niya, yun yung kanyang footstool. Yun yung tuntungan ng paa niya. Yung Ark of the Covenant mismo, yun yung tungtungan ng paa niya, at nandito, doon sa taas ng mga ulo, ng mga cherubim, doon siya
nakaupo. Nandun ang kanyang invisible throne. Na yun yung, ang re-represent po ng Ark of the Covenant is the earthly ark. Ito po yung physical. Diba? Ibig sabihin, nung una nga, nung sa Old Testament nga mga kapatid, ito'y physical. Kung saan, doon nga po nag-aalay, 'di ba? Doon po sa may yung tabernacle mga kapatid, 3 section din po 'yon. Katulad dito may third heaven. 3 section din po yung tabernacle. May outer court, may holy place, may holy of holies. So dito po, remember 'di ba? Sabi kanina langit, 'di ba? Tawag dito heaven of heaven. So dito po 'yun. Mahilig po dito 'di ba yung mga words holy of holies, heaven of heavens. So ito po, yun doon sa holy of holies, ang tanging makakapasok lamang po doon ay yung high priest. He could enter this room once only every year. On the Day of Atonement. Nandun nga po sa Holy of Holies na section, mga kapatid, yung Ark of the Covenant. Na nabanggit nga po natin kanina. Diba? So, yung doon nga, pinahayag na doon po pala sa ulo ng mga cherubim, doon po nakaupo ang Panginoon. Ayan no, kapag sila'y nakahinto kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak sa itaas ng kalawakan na nasa itaas ng kanilang mga ulo. Yung expanse, nasa ulo daw po ng mga cherubim. Ayan no, sabi, ay may kawangis. Ano verse? Ezekiel 1. Ito pong binabasa natin 25 to 28. Basahin niyo po yung buong 1, kapatid. Andyan po yan lahat. Talagang maa-amaze po kayo. Malalaman niyo po yan dyan lahat. Sabi po dito, no? Sa itaas ng kalawakan na nasa itaas ng kanilang mga ulo ay may kawangis ng isang trono na parang anyo ng batong safiro. Sa ibabaw ng kawangis ng trono ay may kawangis ng isang tao na nakaupo sa itaas niyon. Kawangis daw po ng isang tao. Diba? Panginoong Hesus. Nakaupo po sa trono. Nasa itaas. Yung trono nasa itaas ng ulo ng mga cherubim. Sabi po dito, no? At nakita ko sa anyo ng kanyang balakang at paitaas ang isang bagay na katulad ng kumikinang na metal na kung pagmasdan ay gaya ng apoy sa palibot nito. At mula sa anyo ng kanyang balakang at paibaba ay nakita ko ang gaya ng apoy na may ningning sa palibot niya. Dinescribe po ni Prophet Ezekiel yung mga nakita niya. Diba? Dun sa throne ng Panginoon. Gaya ng anyo ng bahaghari na nasa ulap sa araw na maulan, gayon ng anyo ng kinang sa palibot. Gayon ng anyo ng katulad ng kaluwalhatian ng Panginoon. Nang iyon ay aking makita, ako'y nasubasob at aking narinig ang tinig ng isang nagsasalita. So, hindi na po natin lalahatin yung pagbasa, no? Nawa po, kung i-will ni Lord, maitapik po iyan, no? Yung Ezekiel 1, mga kapatid. So, malinaw, mga kapatid, na tulad nga po sa design ng Ark of the Covenant at nabanggit dito sa Ezekiel, nandun po pala. Diba? Nasa ulunan. Yung ulunan ng cherubim may expanse, nandun po yung trono ng Panginoon. So, ang sabi din po dito, diba, footstool niya lang. Footstool nga po niya tong earth eh. Diba, mga kapatid? Na dun din po sa design ng Ark of the Covenant, yun yung footstool niya. Nandun, yung visible throne niya nandun sa taas, hindi po nakita doon sa mismong Ark of the Covenant. So, ang sabi po dito, no, binanggit din po yan ni David sa 1 Chronica 2, kung di ako nagkakamali, 28 verse 2, sinabi niya din po doon, para nga po, di ba, yung, sige, basahin natin yun. Basahin natin yun, mga kapatid. At tumayo si Haring David at nagsabi, pakinggan ninyo ako mga kapatid ko at bayan ko. Nasa aking puso na ipagtayo ng isang bahay na pahingahan ang kaban ng tipan ng Panginoon upang maging tungtungan ng mga paa ng ating Diyos. So ito na po yun. Diba? Para maging tuntungan ng mga paa ng ating Diyos at ako'y naghanda para sa pagtatayo. So yun po pala yun. No, alam mo, nung nalaman ko to, dati hindi ko alam eh. Yun pala yung sa kanyang tuntungan. Diba? Akala ko kasi dati yun na yung mismong throne niya, yung cover. Hindi pala. Doon pa pala sa ulo ng cherubim. So, thank you, Lord. Maraming salamat po. At nalaman natin yan. So, sabi po dito, no, nasa na tayo? So, nabanggit nga po natin yung sa Psalm 18:9. Dito din po sa Psalm na natapik din po ni Sister Nika, Psalm 104. Psalm 104 verse
3 to 4. Sabi po dyan, no, na siya'y naglalagay ng mga biga ng kanyang mga matataas na silid sa tubig na ginawang kanyang karwahe, ang mga ulap. Sumasakay nga po siya, no? Whether yung kanyang mga anghel tinatransform niya sa hangin, di ba? Or apoy. Tapos dito naman, ulap. Kanina nga po sabi, no, sinasakyan niya yung langit ng mga langit. Sabi dito, ginawa po niyang karwahe yung ulap na sumasakay sa mga pakpak ng hangin na ginawa niyang mga sugo ang mga hangin. So ito po yung binabanggit natin kanina. Yung sinasakyan niya pong pakpak ng hangin ay yung pakpak nga po ng anghel na transform niya sa hangin. So napakalinaw po mga kapatid, no? At kanyang mga tagapangasiwa ay nagliliyab na apoy. Yan po yan mga kapatid. So, ayan po yan. So tayo po yung magpatuloy na nalaman po natin na meron po palang langit at merong langit ng mga langit or yung highest of heaven or heaven of heavens. Kung ang tabernacle nga po, no, merong outer court, holy place, tapos holy of holies, 3 section. Ganon din po tayo, 3. Diba? Meron tayong body, meron tayong soul, meron tayong spirit, which is yung spirit natin, yun po yung core. Ang core ng spiritual natin is our heart. So, nandun po siya nagdedwell sa pinakaloob. Diba? Katulad din po dito, hindi siya nagdedwell dun sa langit lang na yung dito lang na nakikita natin, kundi doon pa sa pinakamataas. Doon po siya nagdedwell. Diba? Grabe, no? Yung connection, ang galing. Thank you, Lord. So, ayan po, no? Dumako na po tayo. No, sabi nga po dito, hindi po pinahintulot kay Apostol Pablo yung lahat ng mga nakita niya na ma-share niya nga po sa iba. So, siguro, no, ang daming ipinakita dun kay Apostol Pablo na talagang nagpasumiklab, nagpaliyab ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, na para sa kanya lang, 'di ba? Hindi kasi inadya ng Panginoon na ma-share niya sa iba. So, mga kapatid, alam po natin na marami naman din po ang binigyan ng Diyos ng pagkakataon na ipakita sa kanila yung glory ng heaven, di ba? Yung glory ng Panginoon sa kanyang trono na na-share din po sa atin. So, hindi na po, kumbaga, hindi na foreign sa atin, hindi na bago sa atin, at hindi po tayo masusurprise kasi ang dami na nga pong pinapakitaan ng Panginoon eh. Tayo na lang, tao na lamang po yung matigas. Tao na lamang po yung still nagre-reject sa kanya in spite of napakarami ng mga visions, dreams ng mga tao na hindi naman magkakakilala, hindi naman magkaka-meet personal, magkakaibang generations, pati bata, pinapakita ng Panginoon, di ba? Na siya ay totoo pa sa totoo, na siya ay buhay, na siya po, ang will niya para sa atin, ay tayo nga po ay mag-repent na. Para po, sa ating pagre-repent, tayo makapagbagong buhay na mamuhay na po tayo ng tuwid sa Kanya kasi diba, binaba na po ng Diyos. Binaba na po ng Diyos ang Kanyang kaharian. Yung kingdom of God na ating isisik. Diba, yan yung nung nagkatawan siyang tao, ang Panginoong Hesus. Hindi niya bit-bit ay relihiyon, kundi kaharian. Linapit niya po sa atin dito. Diba, kingdom of heaven is invading the earth. Dinala niya po, bit-bit niya sa atin para nilapit niya sa atin at mismong siya na nagsakripisyo ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo para sa atin. Para nga po mapabilang tayo, maging citizen po tayo ng kanyang kaharian. Napakabuti ng Panginoon, di po ba? Apakadami na nga po niyang pinapakita eh. Tao na lang po talagang matigas. So sabi po dito, verse 5, alang-alang sa taong iyon, ako'y magmamalaki, ngunit alang-alang sa aking sarili ay hindi ako magmamalaki maliban sa aking mga kahinaan. Ngunit kung nais kong magmalaki ay hindi ako magiging hangal, sapagkat ako'y magsasabi ng katotohanan. Ngunit nagpipigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. So sabi nga po dito, no, hindi po magmamalaki si Apostol Pablo sa kanyang sarili dahil nga po sabi nga 'di ba sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30 to 31. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan upang ayon sa nasusulat ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon.
So, ibig sabihin po, kung tayo yung magmamalaki, hindi sa ating sarili, hindi sa ibang bagay, hindi dun sa mga natutunan natin, hindi sa mga nakita natin, dito nga po katulad kay Apostol Pablo sa mga pangitain na pakita sa kanya, hindi doon. Kundi magmalaki tayo, ipagmalaki natin ang Panginoon. Siya po ang itataas natin sa ating buhay. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, mas ipinagmamalaki niya yung kanyang kahinaan, ayan, no, maliban sa aking kahinaan. Kasi po, sabi niya nga po, for when I am weak, I am strong. Yan po yun nandito sa huling talata, mga kapatid, na the moment na tayo'y mahina, pagka tayo'y mahina, napupuspos po tayo ng kalakasan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos na nararamdaman, nare-receive natin sa ating buhay na walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niya po yan, na ibigay po sa atin lahat ng ating pangangailangan. Hindi na po tayo kailangan mag-alala maging sa ating mga kahinaan kasi He is our sustainer. Kung ano yung pangangailangan ng kanyang mga anak, isusustain po ng Ama. So yan po yan. Magmalaki lamang tayo. Ipagmalaki natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Lahat po ng tungkol sa Kanya, hindi sa ating mga sarili. Yan po yan. So sabi nga po dito, no? Katotohanan lamang sa Diyos. Diba ang sasabihin ni Apostol Pablo? Kung ang tungkol nga dito sa pangitain o pagpapahayag sa kanyang Panginoon, yung na-witness niya dito, ang kanyang sasabihin, katotohanan lamang. Ngunit hindi nga po inadya ng Panginoon na ito ay ma-share niya sa iba. Mga kapatid. So, nagpipigil po dito si Apostol Pablo na i-share nga po iyon. Kung ikaw, no, talagang kailangan mong bit-bitin. Kailangan mong pigilin ang sarili mo. Kasi ikay magkakasala kung sabi ng Panginoon, wag mong i-share, hindi mo talaga i-share. Diba? At sabi nga po dito, sa next verse, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. So, ito nga po yun mga kapatid. Sinabi po dito na para daw po, wag daw magmalaki ng labis, hindi magyabang si Apostol Pablo dun sa pangitain kanyang na-witness, mga kapatid, ay binigyan po siya ng isang tinik sa laman. Sugo daw po ni Satanas, which is, ano po bang sugo ni Satanas? Kundi po demonyo. Diba? So, pinadala niya po yun kay Apostol Pablo. So, kung itong demonyo nga po, ay para nga po saktan. Ayan sabi po dito, para saktan po si Apostol Pablo. Ayun 3 ulit akong nang nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, sinabi po ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So balik po tayo dun sa tinik, sa laman na sinugo po ni Satanas para nga po dito masaktan, matorment, mapahirapan si Apostol Pablo at winil din po yun ni Lord para hindi nga po magyabang si Apostol Pablo dun sa mga nakita niya sa third heaven. Diba? Para maalala niya na hindi po pwedeng i-share. Hindi po ipahintulot sa tao na ulitin. Diba? Napapaalala sa kanya dahil doon, dito nga po yung demonyo na iyon ay pinadala sa kanya, yun po ay nag-cause sa kanya ng sakit. Remember, sa Galatians mga kapatid. Sa Galatians chapter 4, sabi nga po doon, Hindi po natin alam kung ito yung kinos nung demon, yung physical ailment, body ailment ni Apostol Pablo na nasasaad sa Galatians 4 chapter verse 13 to 14. Sabi po doon, You know it was because of a bodily ailment that I preached the gospel to you at first. And though my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. So dito ko na lang po binasa sa English, sa ESV ko mga kapatid, nang sinabi niya sa mga taga-Galacia, kahit nga daw po siya may bodily ailment, ay tinanggap po siya ng mga taga-Galacia, hindi naging hadlang yun, hindi hinusgahan si Apostol Pablo kahit siya may sakit na ganon, yung physical na ailment na yun, na sakit, di po nabanggit kung ano yun, na kung ito nga po, kung hindi po natin alam kung yun yung kinos ng demon, kasi alam naman po natin kapag ang demon ay
nag-torment sa'yo, ang ikokos niyan, sakit talaga. 'Di ba, mga kapatid? Sakit. So, yan po yun. Nasabi naman, inassure naman po ng Panginoon si Apostol Pablo na sa kanyang kahinaan ay pupuspusin po ng Diyos ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang biyaya ang lahat ng kahinaan. 'Di ba? Mananatili ang kanyang kapangyarihan, sasapat at hindi mo na kailangang maghanap pa ng iba. Hindi mo na kailangang ma-focus diyan sa sakit mo, hindi mo na kailangang magreklamo kasi ipoprovide niya. May provision siya, kapatid. Kung iwinil niya yan sa'yo, yung sakit na yan, gamitin mo para si kay luluwalhati ng Diyos. Diba? Na kahit ikay may sakit, ikay nagpupuri sa Diyos, ikay sumusunod sa Diyos. Na kayang-kaya kang pagalingin ng Diyos. Yang mga demonyo na yan, kayang-kayang i-cast out. Kayang-kayang palayasin sa buhay mo. Di po ba? Sabi dito, no, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kasi nga po, kapag tayo'y mahina, dyan tayo pinupuspos ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. So, yung kahinaan mo ngayon, magiging kalakasan ng Diyos. Kasi yan nga po yung mga karaniwan sa mga tinatawag ng Diyos. Yung mga itinuturing na mahihina ng mundong ito. Yung hindi aakalain na magagamit. 'Di ba? Ikaw, isipin mo sa sarili mo. Wala namang espesyal sa'yo. Wala namang hindi ka nga magaling magsalita. Ako po, hindi ko po talaga alam na matatawag ako sa ganitong gawain. Kasi nung nagsisimula pa lamang po talaga ako, utal-utal po talaga ako, paulit-ulit. Hindi ko po alam gagawin. Pero nung the moment na sinabi ng Panginoon, mangaral ka. Gagamitin niya ang boses. So, sino ako para tumanggi? Kahit ako'y may kahinaan, hindi pinagkatiwala ko na sa Panginoon. Kasi siya yung nagsasalita, hindi naman ikaw eh. Lahat ng pangangailangan mo, kung pangangailangan mo para ma-improve yung pagsasalita mo, bibigyan ka niya. Kailangan mo na lang i-practice. Kailangan mo na lang talagang, di ba, i-exercise para ma-improve ng ma-improve. Kasi siya naman po ang nagpupuspos. Siya po yan nagsasalita, hindi po tayo. Karunungan niya po yan. Tayo lamang ay vessel. Ginagamit niya yung boses natin. Diba? So, ganun din po kay Apostol Pablo, hindi naging hadlang itong tinik sa kanyang laman na binigay nga po sinugo ni Satanas, na winil ng Panginoon para nga po siya ay hindi magyabang.